Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, may tuturo ko sa inyo na pwede nyo subukan. Kung mabagal na ang iyong Smart TV or Android TV at nagbabalak kang bumili ng bago dahil sobrang bagal na. Oops! Teka muna, wag muna. Subukan mo muna itong ituturo ko sa inyo. Baka umaba pa ang buhay ng TV nyo. So ito ang secret setting na kailangan mong gawin sa TV mo. So syempre guys, panoorin mo hanggang dulo para at least makasunod ka at magawa mo ng tama. So ayun guys, syempre kung napadaan ka dito at bago ka pa lang sa aking YouTube channel, my channel is about tutorial and any useful things na pwede natin mapakinabangan katulad nito guys, no? Kaya kung napadaan ka, bago ka pa lang, pindutin mo na yung subscribe button. Click mo na ang notification bell para updated ka sa mga future videos natin na ipapalabas katulad nito. So hindi ko na papatagalin, panoorin mo itong tutorial na ito. Sisimulan ko na. Ito guys, sisimulan ko na. So ito, papakita ko sa inyo. Ito ang ating Smart TV or Android TV. So as you can see, ito ang ating home. Yan. So punta tayo sa settings. Ayan. Yan. Punta tayo sa settings. Sa settings icon. Click lang natin siya. So punta natin sa settings. Ayan, pupunta tayo sa system. Punta tayo sa system, pupunta naman tayo dito. Scroll down nyo lang. Pupunta tayo dito sa power and energy. So hanapin nyo lang yung power and energy. Once na makita natin yan, ito yan. So, i-on natin ito guys, itong pass boot. So, make sure na naka-on itong pass boot. Ayan. So, i-on natin. Ayan ang unang gagawin natin sa ating Smart TV. So, back na natin. So, ito guys, na yung pangalawa natin gagawin. So, punta ulit tayo sa ating mga settings. Ayan. So, settings, click natin ulit siya. Then, hanapin natin itong yan, system. Hanapin natin ulit yung system. Then, punta tayo dito sa about. Yan, sa about. Click natin. Then, pagkapunta natin sa about, hanapin lang natin itong Android TV OS build. So, Android TV OS build, click natin ng 7 times. So, click natin ng 7 times ito guys, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, once na maklik natin, you are now a developer. Okay na siya, napalabas na natin or na-on na natin ang developer option. So, back na natin siya. So, once na maka-back natin, scroll natin dito, makikita na natin tong developer option. Yan, yung developer option na mode. So, developer option na mode, scroll down natin. Yan. Scroll lang natin. Hanapin natin ito guys. Itong settings na ito, ay kailangan natin baguhin para at least mapabilis ang inyong mga Smart TV or Android TV. So, scroll lang natin. Hanapin natin itong background process limit. Yan. As you can see, itong sa baba, background process limit. So, background process limit, ang gagawin natin, naka-standard siya, lalagay natin dito sa at most one process. At most one process, kiklik natin yan. So, once na maklik natin yan, ayan. So, scroll up naman natin to. So, scroll up natin, developer option. So, scroll up lang natin to guys. Hanapin naman natin tong iyan. So, itong Windows Animation Scale, make sure naka-animation scale na yan, 1. Tama, yan, nakaganyan. Animation scale 1, lahat tayo guys. Yan. Then, transition animation scale, naka-animation scale 1 din, 1 times. Animation scale, yan. Yan, animation duration scale, naka 1 din. So, make sure, naka-animation scale 1 times yan, guys, itong tatlo na to. Yan, window animation scale, transition animation scale, animator duration scale. So, okay na yan, na-set up na natin. So, back na natin to guys. So, ito naman yung pinaka-last, guys. Once na makapunta na tayo dito, ayan. So, punta tayo dito sa apps. Nasa settings tayo ulit, guys, no? Nasa settings tayo ang ating mga Android TV or Smart TV. So, nasa apps tayo, make sure machi-check na natin tong mga apps. See all apps. So, see all apps, yan. So, ito guys, makakatulong ito para at least mabawasan yung mga storage dito na na-install nyo sa Smart TV nyo. Kasi kadalasan kaya nag-hang dahil full storage na ang iyong Smart TV or Android TV. Make sure magdi-delete tayo or mag-uninstall tayo ng mga hindi na natin kailangan na application. For example, check natin yung all apps kasi minsan di man natin nakikita. Ayan.
yung all apps natin, make sure na yung mga kailangan lang natin ang i-install natin. So for example, ito, hindi na natin kailangan, Movie Arc, hindi naman natin nagagamit. Yan. So, make sure na clear cache muna tayo. Clear cache. Ayan, clear cache, clear data. Then, tsaka na natin siya i-uninstall. So, yan. So, uninstall na natin. Make sure na ganun gagawin nyo. Yan. Uninstall na ang ating isang application. So, ganun lang lagi guys, no? Or else, kung hindi nyo kailangan mag-delete, ganito naman gawin nyo para adagdagan yung mga storage ng iyong mga Smart TV or Android phone. Make sure naka-clear cache kayo lagi. Clear cache lang natin. Ayan. 40.96 na. Balik tayo sa ibang application. For example, itong application na to. Ayan. Itong games na to. Punta tayo. Tapos may clear cache siya na 102 KB. So, clear cache lang natin. Okay. Then, bumaba na. Naging 32.7 KB na lang. Ayan. 32.7 KB na lang yung clear cache niya. Ayan, no? So, ganun guys, no? Para at least mabawasan yung mga storage na naka-imbak dito sa ating Smart TV at mapabilis na ang ating mga TV. Yan. So, magiging bago na ulit yan. So, gawin nyo lang itong tricks na ito at makakatulong at baka sakaling bumilis ang iyong mga Android TV. So, isa-isa nyo lang yung mga apps. Then, ayan, kung kailangan nyo, clear cache, no? 119 KB, clear cache lang natin, then okay. So, naging 32.77 KB na lang. So, nabawasan na siya at nadagdagan na ang ating mga storage sa ating mga Smart TV. So, that's it guys. Ayan na ating video tutorial for today at sana nakatulong sa inyo at napabilis or mapapabilis ang iyong mga Smart TV or Android TV sa inyong mga bahay. So, syempre guys, sundan nyo lang yung mga pinakita ko, no, na mga settings na kailangan natin i-on. So, para at least masubukan nyo rin sa inyong mga TV. So, syempre guys, kung bibili ka ng bago, baka maayos pa yung luma mong TV. So, syempre guys, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan mo itong video tutorial na ito, give thumbs like, share mo na sa family and friends para alam nila na mayroong gantong channel na nagbibigay tutorial, educational, useful tips sa YouTube at ang BlueStop yan na YouTube channel. So, hanggang dito lang. Maraming salamat. Have a nice day. Mabuhay! Bye-bye!